Good day mga kabomboms! Today, sabay-sabay tayong uutang sa GCash gamit ang GLoan. Pero ano nga ba ang GLoan sa GCash? Ang GLoan ay isa sa mga feature ng GCash kung saan pwedeng umutang ang mga users. Lahat ba tayo pwedeng makautang? Well, ito lang naman yung mga requirements ni GCash and sobrang dali. Dito, malinaw na nakalagay na eligible ka makautang kung ikaw ay 21 to 65 years old, Filipino citizen, fully verified ang GCash account at good credit records at walang fraudulent transactions. Well, kung pasok ka sa kriteriya, makakagamit ka na ng GLoan. But, punta muna tayo sa tinatawag na G-score and tingnan mo kung mataas yun sa'yo. Para makapunta tayo, go to profile, then dito hanapin lang natin yung G-score. Bakit ba importante na mataas to mga kabomboms? Dito kasi nakadepende yung loan amount na pwede mong utangin. It means na the more na mas mataas ang G-score, mas mataas ang pwede mong mautang. And sadly mga kabomboms, pag medyo sobrang baba talaga ng inyong G-score, hindi kayo makakautang dito sa G-loan. But okay lang naman yan dahil kayang-kaya niyo yan pataasin. Para mapataas to, kailangan nyo lang gamitin ng regularly itong GCash features, including na yung Send, Pay, Borrow, GSave, Enjoy, and Insure. Alright, back na tayo sa GCash Home at gamitin na natin ang GLoan. Para makapagsimula na tayo, punta tayo dito sa Borrow, then lalabas yung choice, select natin yung GLoan. Pagka-click mo ng GLoan, naka-indicate na yung amount na pwede mo mahiram. In my case, ayan, 25,000. Katulad ng sinabi ko, nakadepende ito sa G-score natin. Yung iba, 5,000 lang pwede nilang hiramin. Yung iba naman, mas mataas sa 25,000. Now, dito sa loan details, nakalagay yung terms. And dito sa payable, 6 to 12 months payable. As interest rate, naka-indicate din kung magkano at ganun din sa processing fee. So, ibig sabihin mga kabomboms na hindi natin makukuha ng buo yung ilo-loan natin dahil babawasan nila ng processing fee. Pwede mong basahin yung articles para mas maintindihan mo mabuti. Scroll mo lang and once na ma-review mo na, click mo na yung Get Started. Now, nandito na tayo. Ito na yung form na kailangan natin fill upan. Para makapag-loan ka, make sure na tama yung details na ilalagay mo para ma-approve ni GCash. Alright? For example, mag-loan ako ng 10,000. Dito, select natin installment and naka-automatic na ito. So, wala tayong choice kundi ito. So, ayan makikita nyo. Makikita nyo na yung 10,000 na ilo-loan ko per month, ang babayadan ko 1,400. Ito yung kailangan bayaran sa loob ng 9 months. Now, punta na tayo dito sa may select purpose. Kailangan natin pumili kung ano ba yung dahilan kung bakit uutang tayo. Basta makapili ka na, for the summary, makikita natin yung amount and processing fee at kung magkano yung net na makukuha natin pag binawas na yung processing fee. So, click Get This Loan. And dito sa page na ito, review natin yung information natin kahit naka-automatic na. Automatic na yan, si GCash na yung sumagot based sa ating account, pero i-review nyo na lang din. Now, after natin ma-review, click na natin yung next. Now, dito sa other page na review your other information, kailangan natin itong fill upan dahil ito yung other information na kailangan sa atin ni GCash. Almost finish na tayo at makukuha na natin yung pera. Pero habang nag-fill up pa ako mga kabomboms, kung interesado kayo sa topic na Pay My Account Tagas Duplicate Account, What to Do, and yung how to pay electric bill online using PayMaya, ang link po niyan ay nasa comment section. Alright, back to the topic. Once na ma-fill up na natin, click na natin yung next. And here, i-review lang natin ulit kung tama ba yung mga nailagay natin details. Once na ma-review na natin, click na natin yung box sa baba. Then, click natin yung submit. And once na maklik na nga natin yung submit, ito na yung buong detalye ng ating ilo-loan. And dito sa payment due, magsisimula tayong magbayad next month. At babayaran nga natin ito ng 9 months.
Ayan, tingnan nyo mabuti yung form nyo. Tapos, pag decided na talaga kayo at hindi nagbago isip nyo, click na natin yung mga boxes. Then, click continue. You are about to receive. So, ito yung amount. Now, click nyo yung confirm. Then, wait natin yung OTP na ipapadala ni GCash dahil kailangan natin i-input yun dito para ma-process na yung ating application. Once na ma-input na natin, makaka-receive tayo ng notification kay GCash na natanggap na natin yung pera. Pero, kung minsan inaabot din ng 48 hours bago natin matanggap yung amount dahil sini-check mabuti ni GCash yung mga form applications bago ma-validate. Kailangan tama talaga yung mga information na nilagay nyo, okay? Kung meron kayong mga katanungan or suggestion, iwan nyo lang yan sa may comment section or visit nyo yung aming Facebook page. Para swertin ka, wag mo skip yung ads sa dulo ng video and mag-like and subscribe ka na rin. Thanks and stay blessed everyone.